Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Na-bless po ba kayo sa pagpupuri sa Panginoon? Amen. Amen. Tayo manalangin. Thank you, Jesus. Salamat, banal na Espiritu. Dahil tiyak namin, kasama ka namin sa oras na ito. Kinalugdan mo ang aming mga pagsamba, ang aming mga papuri, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, mangungusap ka sa amin. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. Ikaw ang magsalita at hindi ako, Panginoon. Mangusap ka sa puso, sa isip ng bawat isa sa amin. Palakasin mo ang mga nangihina. Magpagaling ka ng may mga karamdaman, Panginoon. Gumawa ka ng mga himala, Panginoon. Salamat po, sa iyo ang papuri. Sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Purihin po ang Diyos. Sambahin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Umpisahan ko po ang misaheng ito sa isang kwento. Sino inaantok? Ako po'y may kapatid na dentista. At sabi sa akin ng kapatid ko, Kuya, ano ba yan, nagbibideo ka, gumagawa ka sa YouTube ng samantalang yung ipin mo bungi-bungi. Tapos sabi nung apo ko, Pa, ba't yung ipin mo parang kahoy? So, may kapatid naman akong dentista. Sabi ko, gawa mo ako ng pustiso. Ginawa ang pustiso. Tapos habang nagsasalita ako, munting nang lumipad yung pustiso. Tapos nabubulol ako. Hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi ko. Kesa mabalisa ako, hubarin ko na lang yung pustiso ko. Kaya pasensya na kayo, wala akong pustiso. Okay na yan. Hindi nyo naman kita malayo, di po ba? Kaysa mabalisa pa ako mamaya, yung imbis na yung tao na ihipunahan na ng Panginoon, tumalsik yung pustiso ko, magkatawa ng patay dito. Alisin ko na lang yung pagkabalisa ko. Amen? Ba't ba kinikwento yan, Pastor? May kinalaman pagkabalisa. Pamagat po ngayon, huwag kang mabalisa. Napaka-basic. Alam niyo, napaka-basic po niyan eh. Yung pagkabalisa ko. Yung mensaheng ito, napaka-basic. Pero ang hirap itong magganap. Tingnan niyo, sino dito nababalisa? Meron pagkabalisa. Di po ba, nababalisa tayo, merong may sakit. Di ba? Wala tayong pambaya, dumating na yung mga bill natin, ng kuryente, ng tubig, pagkain. Hindi ka mababalisa niya, nababalisa tayo, di po ba? Sino merong may sakit sa pamilya? Nababalisa tayo. Hindi mawala. Pero sabi ni Lord, huwag kang mabalisa. Huwag kang mabalisa. Ang sabi ng Pilipos 4:6, ang sabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ang sabi, huwag kayong mabalisa. No, sabi ng Panginoon, ang salita na ito ni Pablo ay bahagi ng payo niya sa mga kapatid sa iglesia sa Pilipos. Isinulat niya ito sa panahong siya ay nakakulong. Nililigalig din siya noon ng mga pagsalungat ng ibang mga manggagawang Kristiyano at nababahala din siya dahil sa maling turong umiiral sa iglesia sa Pilipos. Gayunman, mababakas sa sulat ni Pablo ang isang kagalakan at pagtitiwala na ang tanging dahilan ay ang pagkakaroon ni Pablo ng matibay na pananalig kay Hesukristo. Tingnan ninyo, siyang nakakulong, siya din pa ang nagbibigay ng salitang nagpapatibay sa mga kapatid sa simbahan sa Pilipos. Sabi niya,
huwag kayong mabalisa. Isipin niyo yun, siyang nakakulong pero siya yung nag-encourage, nagbibigay ng pagpapalakas sa mga mananampalataya, no? Sa Pilipos. Ang sabi niya, huwag kayong mabalisa. Alam niyo po, ito ay sinabi rin niya sa atin ngayon. No? Ang sulat na ito, pinaabot din sa atin, no? Ng mensaheng ito ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Angkinin natin sa araw na ito na ang sulat na ito ay para din sa atin. Ano ang sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos? Ang sabi niya, huwag kayong mabalisa. Ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon? Huwag tayong mabalisa. Amen? Ngayon, tanong, sino dito ang may pagkabalisa? Sino? May pagkabalisa ka ba ngayon? Ayaw nyo, ako lang nababalisa. Salamat sa Panginoon, wala pa lang kayong umuwi na tayong lahat, tapos na pala yung mensahe, lahat kayo. No? Kung noon, dumating sa mga mananampalataya ang pagkabalisa, gayon din sa atin ngayon. Paulit-ulit lang naman, sabi ng mga ngaral, panapanahon ng lahat ng bagay. Di po ba? Lahat ng bagay dumadating sa atin. Noon nangyari ito, ngayon dumarating din sa atin. Ano ang lunas? Kasi nandiyan na yung pagkabalisa eh. No, pag naabalita ka ng hindi magandang bagay, mababalisa ka kahit Kristiyano ka pa. Imposibleng hindi ka mababalisa ka kahit mananampalataya na tayo. Ngayon, mayroon lunas. Ano ang lunas kung dumarating ang pagkabalisa? Sabi nga nung ilang insight ni Pastor, gigising ka ng maganda. Tapos makakabalita ka ng hindi maganda. So yung kagalakan mo nung gumising ka, napalitan na ng pagkabahala, pagkabalisa. Lalo na kung isang mahal mo sa buhay, may sakit. Di ba? Mapalitan ng balisa. Mapapalitan ng pag-aalala. Pero meron lunas. Ngayon, ano nga ba ang lunas ng pagkabalisa? Sabi ko nga napaka-basic pero hindi magagawa. Maraming hindi nagagawa ang bagay na ito. Una, panalangin. Di po ba? Panalangin. Pag nababalisa ka, manalangin ka. Kaya lang sabi ko nga, maraming mananampalataya. Alam pala ang lunas, manalangin, pero bakit hindi tayo nananalangin? Pati tayo nagpe-pray. Panalangin. Ang sabi, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Saan yun? Oo. Sabi, sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sabi doon sa ating binasa kanina, no? Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. So ano pala ang susi? Panalangin ng may pasasalamat. Kapatid, nababalisa ka ngayon, manalangin ka at magpasalamat ka na sa Panginoon. Angkinin mo na. Angkinin mo na. Mababawasan yung ating mga alalahanin kapag tayo dumudulog sa Panginoon at nagpapasalamat ka ba, bagamat hindi mo pa nakikita ang tugon. Pero pinapasalamat mo na sa Panginoon, sinasabi mo sa Panginoon, salamat Panginoon, alam ko, tutugunin mo ang aking panalangin. Amen, hallelujah. Inangkin ko na, angkinin mo ang tugon ng Panginoon. Sa panalangin, ating mapapanumbalik ang ating tiwala. No, ating tiwala sa katapatan ng Panginoon sa pamamagitan ng paglalagak ng lahat ng ating kabalisahan at suliranin sa Kanya. No? Inilalagak natin kapag daw tayo nananalangin. Yung tiwala natin na ibabalik natin sa Diyos. Kadalasan kasi nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Hindi mo alam nawawalan ka na ng tiwala sa Diyos. Pag nananalangin ka, di ba, nagdududa. Yun ay kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Tutugunin kaya ng Panginoon? Tutugunin kaya ang Diyos? So yun ay pagdududa. Pero kapag yung buhay mo, mayroon kang suliranin, lagi kang nananalangin, ibinabalik mo yung tiwala mo sa Diyos. Walang ibang makatutulong sa akin kundi ang Diyos. Na nakikita natin na walang ibang makasasagot sa lahat ng ating suliranin, kundi ang Diyos. Kapag tayo nananalangin, taas ang kamay ng mga nananalangin.
Amen. So pag tayo nananalangin, manunumbalik ang ating tiwala sa katapatan ng Panginoon. Maalala mo, tapat nga pala ang Panginoon. Di siya nagkukulang. Diba? Laging sariwa yung pag-ibig ng Panginoon at yung katapatan niya. Lagi ngayong mananariwa ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapag tayo nananalangin, nakakaniig natin ng Diyos. Nakakaniig natin ng Diyos. At yun na nagbibigay ng kalakasan sa atin. At yun rin na nagpapabalik upang tayo'y magtapat, magtiwalang muli sa ating Panginoon. Paglalagak yan, kapatid, ng ating kabalisaan at suliranin sa Kanya. Parang ganito kapag tayo nananalangin, Panginoon, palit tayo. I'm trading my sorrow. Di po ba? I'm trading my shame. I'm laying them down. Di po ba? Ayun, kita nyo, kumakanta kayo. Di po ba? Palit tayo, Panginoon. Sa'yo na yung mga suliranin ko. Akin na yung joy. Kapag tayo nananalangin, bumabalik yung ating pagtitiwala. Dahil inilalagak natin sa Diyos ang ating kabalisaan, suliranin. Ang sabi ng Mateo, bakit nga ba hindi tayo dapat maligalig at mabalisa? Ang sabi ng Mateo, alam nyo na ito. Matthew 6:25-34. Ang sabi niya, kaya't sinabi ko sa inyo, huwag kayong mababagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Di po ba? Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain. Ano ba ang unang pagkabagabag ng tao? Kakainin. Tama po ba? Kakainin. Lagi nating inaalala yan. Ano yung ating kakainin? Pero tingnan nyo, hindi naman tayo naginugutom ng Panginoon. Totoo ang salita ng Panginoon. Kaya lang, alam nyo bakit naiisip ng marami, bakit wala kang kakainin? May pagkain naman, ayaw mo lang ng pagkain. Ito lang. Ito lang pagkain. Sa mga asawang lalaki, hindi ko po sinasabing, minsan hindi tayo nagbibigay. Tapos naghahanap pa tayo ng pagkain masarap. Para si Belia, sabi sa akin, nabibingi ako kapag dumarating yung sasabihin ni Belia, Mama, malengke na tayo. Nakaganyan ako. Ba't ka nakaganyan? Nabibingi ako Belia. Tapos sabi, pwede na ba 500? Sabi niya, kung ano magkakasya sa 500, o di magbibigay ka ng higit sa 500. Tapos maghahanap ako ng masarap na pagkain. Ito lang. Sa totoo lang, minsan may kakainin naman tayo Kaya lang naghahanap tayo ng higit doon. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabagabag tungkol sa mga kakainin. Sabi ng Panginoon, tungkol sa pagkain. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ninyo sa inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani, o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sabi ng Panginoon, pinakikita sa atin Ito mismo salita ng Panginoon sa mga alagad. Mas mahalaga pa kayo sa mga ibon. Di po ba? Ang sabi nga ng Panginoon sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng higit sa 1 oras sa pamamagitan ng inyong pagkabalisa? Pinakikita dyan, God is in control. God is in control. Ibig sabihin yan, wala kang magagawa. Tanging siya. Manampalataya lamang tayo sa Kanya. Kaya sabi niya, huwag kayong mabalisa. Alam ng Tatay sa langit kung ano ang pangangailangan nyo. Mababalisa tayo ng nababalisa.
Pero higit namang alam ng tatay, magpapabaya ba ang tatay? Hindi magpapabaya ang tatay. Hindi siya nagpapabaya. Anumang suliranin, hindi lang pagkain yan. Anumang suliranin meron ka ngayon, alam ng tatay yan. Kontrolado niya ang lahat ng bagay. God is in control. Tayo hindi natin kontrolado. Kaya sabi niya, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng buhay ng isang ibon? Kahit isang oras. Dahil sa inyong pagkabalisa. Wala. Ibig sabihin nun, walang kwenta ang mabalisa. Tama ba? Alam nyo, ang pagkabalisa ay kasalanan. Yung tuloy-tuloy ka nababalisa, kasalanan yan. Yung hindi ka na kasi nawawala yung tiwala mo sa Panginoon. May word na si Lord sa iyo, pero nababalisa ka pa rin. Hindi. Kasalanan yun. So, ang sabi ng Panginoon, huwag ka nang mabalisa. O, tignan yung mga ibon. O, lilipad-lipad lang sa ating mga ibabaw. Di po ba? Hindi sila ginugutom ng Panginoon, ikaw pa. Ikaw pa gugutumin ng Panginoon? Di po ba? Hindi tayo gugutumin ng Panginoon kahit kailanman. Hindi rin tayo mawawala ng damit na isusuot. Kanino niya yan sinasabi? Sa mga mananampalataya. Huwag kang mabagabag. Hindi ka mawawalan ng isusot. Alam nyo ba bakit nawawalan tayo? Parang ang tingin natin wala tayong isusot, pero totoo ang dami nating damit. Si Belia lang, pag nando sa bahay, total, wala naman si Belia dito. Wala na akong masuot. Belia, sikip-sikip na nga ako ng ano mo, lalagyan mo ng damit. Wala na akong masuot. Wala akong damit. Ang daming damit. Ang daming damit, gusto lang natin bago lagi. Amen? Meron kayong damit na pwede yung gano'n, yung tapo na. No? Para laging bago. Parang diaper, mauso kaya yun. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabagabag sa inyong mga dadamitin. At sabi pa ng Panginoon, bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paanong sumisibol ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagpapagal, ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakaringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon ay kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liliit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin at daramitin. Kaya nga ang sabi ko kasalanan Alin ang kasalanan? Kapag nagdududa na tayo, kaya sabi ng Panginoon, kay liliit ng pananalig niyo sa Kanya. Kapatid, ngayon, ano ang ating mga alalahanin? Ano yung mga bagay na nag-aalis ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos? Sabi ni Jesus, ang liit ng pananalig mo sa Kanya. Ang liit ng pananampalataya mo sa Kanya. Ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay ang paniniwala sa isang bagay na alam mong parang ganito, ang pananampalataya ay isang paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit pinaniniwalaan mong magaganap. Yan ang faith. Sabi ni Lord, nawawalan ka ng faith. Kapag nababagabag tayo, nawawalan tayo ng faith kasi hindi natin nakikita pa yung tugon ng Diyos. Kasi wala pa yung sagot, kaya nangihina ka, nababalisa ka. Kahit anong gagawin mo, gagawa ka sa sarili mo. Pag nababagabag tayo ang gumagawa sa sarili natin, hindi ang Panginoon. Paano makagagawa ang Panginoon kung ayaw mong ilagak yung buong tiwala mo sa Panginoon? Gustong gumawa ng Diyos sa buhay mo, kaya lang ikaw ang gumagawa sa buhay mo. Kaya ano nangyayari? Imbis na magkaroon ng lunas yung ating mga suliranin, lalong lumalaki ang ating suliranin.
Bakit? Kasi tayo gumagawa eh. Bakit hindi nating hayaan gumawa? Sabi ko nga, siya ang may control. God is in control. Kung siya ang may control ng lahat ng bagay, di pagtiwala mo sa Kanya, Panginoon, bahala ka na. Wala naman tayong magagawa, sa totoo lang eh. Kaya nga sabi niya, sino makapagpapahaba ng buhay ng isang ibon kahit isang oras? Wala. Pero sabi niya, ako lang. Siya lang. God is in control. So anong dapat mong gawin? Pagtiwala. Dagdagan ang pananampalataya. Pray ninyo. Kung nangihina ang ating pananampalataya, pananalig sa Panginoon, panalangin natin, Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya ko sa iyo. At makita nyo, pamamanghain ka ng Panginoon. Gusto nyo ba namamangha? Ang Diyos, lagi pamamanghain ka kapag inihingi mo sa Kanya. Mamamangha ka sa mga gawa, kilos, galaw ng Panginoon. Napakaraming milagro ng Diyos na pwedeng gawin pa niya. Bisan yung maliliit na bagay na miracle na nangaganap sa atin, hindi natin nakikita. Pero sa totoo lang, milagrong ginagawa ng Panginoon sa atin sa bawat araw. Pero nyo, pagising mo sa umaga, mayroong tanglaw sa langit. Bakit hindi? Magising ka kaya nang makita mo wala ng araw. Pero hindi, nandiyan pa rin ang araw. Pinagpapasalamat mo ba ang araw? O pagkagising mo, sinasabi mo, umaga na naman, magtatrabaho na naman ako. Nakakapagod na magtrabaho, paulit-ulit lang naman ang trabaho. O sige, pag-pray natin, mawalan ka ng trabaho. Kapag nawalan ka naman ng trabaho, wala naman akong trabaho. Saan kaya maakita ng trabaho? Sabi ni Lord, ano ba gusto mo, anak? Magpahinga? O gusto mo ng trabaho? Bisan dami nating reklamo sa Panginoon. Imbis na magtiwala tayo sa Panginoon, nagrereklamo tayo sa Panginoon. Nagdududa tuloy tayo. Kapag may suliranin, ano ang una mong naiisip? Ang Panginoon o gagawa ka? Di ba gumagawa pa rin tayo? Pastor, kailangan kasi laki pa ng gawa. Ang faith, totoo naman. Kaya lang, hayaan mo muna siyang gumalaw. Unahin mo ang Diyos, hayaan mo siya. Tama ba? Hayaan natin ang Diyos. Sabi niya, lagak niyo. Ipagtiwala niyo sa Diyos ang lahat ng bagay. Tandaan natin mga kapatid, nariyan ang tatay. Amen. Nandiyan ang tatay. Ako laging sinasabi ko tatay. Kasi napakaganda ng relationship mo bilang anak sa tatay. Amen? Andiyan ang tatay. Ang sabi, verse 32, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. So, kita ninyo, pag nababalisa tayo sa mga bagay na yan, yan daw rin yung ikinababalisa at kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Kapag tayo nagdududa sa Panginoon, umaastang wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Para kang hindi mananampalataya. Parang hindi mo nakilala si Kristo. Bakit? Ang sabi, sapagkat yung mga yan, ang mga bagay na kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Umaasta tayo na para tayong walang pananampalataya sa Panginoon. Sino dito nakarating na doon sa panahon na tila ganon? Tila ganon. Ako nangyari sa akin yan. Ayoko nang, kung babalikan ko yung 2023, pagpasok ng 2023, ayoko ng 2023. Bakit doon ako nagkasakit Nagkapayat-payat ako, hindi na nga ako makilala Ayaw na nga akong tanungin ng mga pastor. Sa totoo lang po yung mga pastor namin sa section 2, ayaw lang daw nila akong tanungin. Akala nila mababawasan na naman sila ng pastor. Kasi akala nila mamamatay na ako. Ang hirap naman tanungin, tatanungin ako, Pastor Romel, bumapayat ka ng gusto, mamamatay ka na ba? Wala daw tumatanong ng ganon. Nagkapayat-payat ako. Sa totoo naman, di naman sa sakit Dahil sa pag-aalala, kaya ako nangyayayat. Nag-aalala ako. Nakakapaka ng bukol, nag-aalala ako.
Tapos ang daming word ni Lord, hindi ko mapangawakan. Sabi ni Belia, para kang hindi mananampalataya. Para kang hindi pastor. Parang hindi mo kilala si Jesus. Lord, sorry, hindi ko po mapangawakan ng salita mo, Lord. Ayoko ng 2023. Pero 2023 rin, pinakita ng Diyos sa akin, God is in control. 2023 rin, nang tanggalin niya ang aking pinagkakabalisaan. Tinanggal niya yung bukol na yun, nababalisa ako. Tinanggal ng Panginoon. Pinagpapakita ng Panginoon, God is in control. Pagtiwala mo lang sa Panginoon ang lahat ng bagay. May mga bagay na hindi natin kaya, pero ang Diyos kayang-kaya niya. Amen? Ang sabi, ngunit pag makita ninyo ng higit ang lahat na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Ano daw ang pagsumakitan? Yung sundin, mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban at ang maganda doon at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kapag tayo pala namumuhay sa kalooban ng Diyos, parang ganito, sagot kita. Sagot kita. Nung ako po yung nagpastor sa Valenzuela, sabi ko, Lord, sabi ni Lord, sagot kita. Kasi noon wala pa love gift. Nagpastor po ako doon, walang love gift. Pero sabi ni Lord, sagot kita. Panginoon, meron pong mag-aaral. Mag-aaral si Gabo, kuleyo pa. Namimili pa ng eskwela. Sabi ko, Lord, sabi ni Lord, sagot kita. Magpatuloy ka sa gawain. Magpatuloy ka sa pagpapastor mo. Tapos naarinig ako ng isang pastor na dumadaing. Bagong pastor ako, tapos merong isang pastor na dumadaing. Aalis na ako sa ministeryo. Bakit ka aalis sa ministeryo? Ang hirap pala magpastor, Pastor Romen. Bakit? Kwiro nyo, kabago-bago ko magpastor, mayroong dumadaing na pastor. Ang hirap pala magpastor, Pastor Romen. Aalis na lang ako. Ba't ka nga aalis? Baka mamaya hindi ko mapag-aral yung aking mga anak. Yun nga, iniisip ko Paano kung pag-aaralin si Gabo? Tapos narinig ko, baka mamaya hindi makatapos yung aking mga anak. Kaya sabi ni Lord, sagot kita. Pinagtiwala ako sa Panginoon. Nakatapos naman yung aking anak. Praise the Lord, hallelujah. Totoo ang salita ng Panginoon. Pag sumunod ka sa kalooban niya, sagot ka niya. Nakatapos yung aking anak. Ako hindi nakatapos, siya nakatapos. Praise God. Kaya hindi totoo na kapag nagpastor ka, sumunod ka sa kalooban ng Diyos, magugutom ka, wala kang dadamitin. Kapatid, poverty mentality yan, napakayaman ng Diyos. Lahat ng bagay, kayang-kayang gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya niyang ibigay. Amen, magtiwala ka lang sa Panginoon, lumakad ka. Hindi mo kasi nakikita Hindi pa natin nakikita ang mga biyaya ng Panginoon, pero nandiyan, pag sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, nandoon ang biyaya ng Panginoon. At habang daan ng maganda dito, para kang namimitas ng biyaya ng Panginoon habang sumusunod ka sa kalooban ng ating Panginoon. Sino dito ang gustong sumunod sa Panginoon? Sa kalooban ng Panginoon? Yeah. Tara na, tumama sa paglilingkod. Sa paglilingkod, sama na. Sino ang handang sumama sa paglilingkod? Sino ang gustong sumama sa mga simbahang itatayo? Maraming simbahan. Ang target ng General Council, 10,000 simbahan. 2033. Sino gusto sumama? Ayaw nyo? Mamimitas kayo.
ng biyaya. Kaya lang, siyempre, may suliranin. Pero maganda doon, andun ang Panginoon. Amen? Andun ang Panginoon. Di naman nangako ang Panginoon na kapag sumunod ka sa Kanya, puro na lang, para ka nakahiga sa bed of roses. Hindi. Yung bed of roses na yun, marami rin tinik yun. Mahihigan mo kasama sa paglilingkod. At ang maganda doon kasi pinatatatag tayo ng Panginoon sa mga pagsubok na yun. Di ba biyaya pa rin ng Panginoon yun? Tumatatag ka dahil sa mga pagsubok na dumarating habang ikaw ay naglilingkod, sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kapatid, tara na. Lingkod sa Panginoon. Manalangin. Pray. Pray. Kapag nababagabag ka, pray. Pray. Ano daw ang susi? Pray. Ilan tayo dito? Ilang pamilya? Atine, andiyan pa si Atine. Pakibilang po para sa prayer meeting, lahat po itong pamilyang to papasok sa prayer meeting. Pray! Pray. Sabi nga, yung prayer, yung pinakamahina, yun yung pinakamakapangyarihan na may magagawa ang panalangin. Pero yung prayer, yun yung pinakaayaw ng mga mananampalataya. Tama? Real talk tayo. Di po ba real talk? Ayaw natin ng prayer. Anong meron? Magkakaroon tayo ng prayer, revival. Magkakaroon tayo ng prayer and fasting. Pastor, pwede ba feasting na lang? Wala na lang. Yun lang prayer, ang hirap na ito. Samahan mo pa ng fasting? Di po ba? Pero doon sa panalangin, doon tayo pinatatatag ng Panginoon. Bumabalik yung tiwala natin sa Diyos. Kasi pamamanghain ka ng Panginoon. Kasi tutugon siya. Kaya mamamangha ka at kapag ka ganon, magiging habit mo ng manalangin kasi habang nananalangin ka, nakikita mo yung mga pinapanalangin mo, tinutugon ng Panginoon. At yun ang magtutulak para lalo kang manampalataya at lagi kang dudulog sa Kanya. Hindi ka na magtitiwala sa sarili mo, wala ka na magagawa talaga. Magtitiwala ka sa Panginoon kasi nakikita mo yung mga pinapanalangin mo, tinutugon ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah! Sino dito mahabang manalangin? Si Ate Rex, mahabang manalangin yan. Mahabang manalangin. Nasa Quezon kami, pagkagising ko, merong umuugong. Akala ko sino yung umuugong umiiyak. Akala ko babaeng umiiyak. Si Ate Rex, babaeng ang umiiyak sa Panginoon. Nananalangin. Dumudulog. Itong apo ko, napakahabang manalangin yan. Naiinip rin ako. Ang haba niya mag-pray. Kasi sa panalangin, may nagagawa ang panalangin. Amen? Panalangin niya yan Ang panalangin niyan, sana daw humaba ang buhay namin. At ang maganda pa ito, dito ko lalong natuwa sa panalangin niya. Lord, sana humaba pa ang buhay ng papa ko. Yung lolo niya ko At sana kahit matanda na sila, ganyan pa rin ang itsura nila. Di ba? Nagpapabata. At tinutugon ng Diyos ang panalangin ng bata. Kaya sabi, Pastor Mel, para kang hindi bumabata, tumatanda ka. Nakapagpapabata. Amen? Tugunin, sabi ko, tugunin sana ni Lord. Tugunin sana ni Lord. No? Hallelujah. Kapatid, ang sabi ng unang Pedro 5:7, ipagtiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisaan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Ano daw si Lord? Kumukupkup. Kasi pagtiwala natin doon sa Diyos na kumukupkup, na nagmamalasakit. Halika na. Ano bang pagkabalisa mo? Halika na. Di ba yung daman-daman mo na nandun ka sa yakap ng Panginoon? At yun ang pinakamasarap. Kanina habang nag-worship, sino hindi naman yung presence ni Lord? Hallelujah! Nung kinakanta yung Holy, Lord, na anong lugar na ito'y banal. So anong gagawin ko kung banal ang lugar na ito, nandito ka. Pinaluda ko ng Panginoon.
Ayoko lumuhod. Lord, ayoko lumuhod. Baka mamaya isipin nila, OA ako. Kaya lang, may OA ka ba kay Lord? Kung inudyukan ka ng Panginoon, lumuhod, sumigaw ng papuri sa Panginoon, dahil ibang puri ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Bakit? Ang daming ginawa ng Diyos sa iyo dahil kinukup-kup ka niya. Damang-dama mo yung pag-ibig ng Panginoon. Kapatid, nadadama mo ba ang pag-ibig ng Panginoon? Kung hindi, sabi mo, Panginoon, iparanas mo sa akin yung kup-kup mo, yung yakap mo. Lalo na kung ngayon, mayroon kang pinagdadaanan, ang bigat-bigat ng kalooban mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan ba ang dahilan ng kabigatan mo? Hallelujah! Ipagtiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukup-kup sa inyo. Ang panalangin ay paglalagay ng ating tiwala sa Diyos na Siyang may kontrol sa lahat ng bagay. Kaya kapag dumating ang pagkabalisa, tara na, kapatid, sa trono ng mahabaging Diyos. Amen? Tara na. Ang pa iniintay mo, alam mo naman ang susi. Doon ka, doon tayo sa trono. Nang ano daw yung nakaupo doon sa trono? Mahabagin. Mahabagin Diyos. Di ba? Yung alam mo yung lalapitan mo, ang sarap lumapit doon sa alam mo na yung lalapitan mo mahabagin. Ang sarap lumapit doon. Kaya ano pa hinihintay mo, kapatid? Tara na. Pumunta tayo sa trono ng mahabaging Diyos. Ngayon, ano pa ang bunga? Ano ang bunga ng ating pananalangin at pagtitiwala sa Diyos? Kapayapaan. Diba? Sarap mayroon tayong kapayapaan. Sino ditong ligalig? Walang kapayapaan. Ilagay mo sa Diyos ang iyong pagtitiwala. Dumarating ang kapayapaan ng Diyos, no, na mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip na bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Kapag ikaw ay nakikipag-isa kay Kristo, lumalapit ka lagi sa Kanya, dumarating yung kapayapaan sa panahon na tayo'y naliligalig. Andun ang kapayapaan, kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundong ito. Hindi pansamantala, kundi yung kapayapaan kasi na yung kapayapaan mismo ng ating Panginoon yon. Di ba ang sarap nun? Kapag ipinagtiwala mo ang lahat ng bagay sa Panginoon, inaalis niya yung pagkaligalig mo at ang ipinapalit niya, yung kapayapaan niya. Anong klase bang kapayapaan mayroon ng Diyos, ang ating Panginoon, nung narito siya sa lupa? Pinakita niya, habang ang mga alagad nasa gitna ng laot at binabayo ng napakalakas na bagyong Christine, di ba, binabayong ganon, naliligalig na ang mga alagad. Sabi ng mga alagad, "Uy, tulog ka ng tulog. Di ka ba nagmamalasakit? Lulubog na tayo, tulog ka pa ng tulog." Ba't ang Panginoon sa gitna ng unos, natutulog? Payapang-payapa ang Panginoon, natutulog. Parang ganito lang yon. Nababagabag kayo, kasama nyo ako. Tinutulugan ko nga lang yung bagyo, kasama nyo ako, hindi ka mapapahamak, hindi lulubog to. Bakit? Kasama nyo ako. Mga kapatid, kapag tayo kasama natin ng Diyos, anumang sitwasyon ng buhay natin, hindi ka mapapahamak dahil kasama mo ang Diyos. Hindi ka mababalisa dahil nariyan si Kristo. Nagkakaroon kayo ng kapayapaan. Amen? Kapatid, natural na ang kapayapaan, ay ang pagkaligalig, kaya lang mayroong kapayapaan ng Diyos na ibinibigay sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Yan. Ang sabi ng Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. So ang sabi ni Isaiah, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat. Mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Ang sabi ng Colosas 3:15, at paggariin nyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sabi ni Paul,
sa mga taga-Kolosas, at pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. So mayroong nagkakaloob ng kapayapaan. Sino yun? Ang Panginoon. Kaya ang sabi, pagariin ninyo sa inyong mga puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Kapatid, mayroong kaloob ang Diyos Si Jesus, ano yun? Sabi niya, kapayapaan. Sapagkat ito ang dahilan, kaya tayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Hallelujah! So ano ang dapat natin gawin? Magpasalamat lagi sa Panginoon. Lord, salamat sa mga suliranin dahil dito mo kami pinatatatag. Kapatid, lahat daw ng bagay, ipagpasalamat din natin sa ating Panginoon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ano man yan? Ipagpasalamat natin sa Panginoon. At ang maganda dito, kapag tayo nagpapasalamat sa Panginoon, nandiyan na ang tulong ng Panginoon, habag kasi mahabagin ng Panginoon. Tapos mararamdaman mo na yung kapayapaang hindi kayang ibigay ng daigdig na ito. Amen? Alam niyo ba ang isang bagay na nakapagpapaligalig sa atin? Bakit tayo naliligalig? Kasalanan. Kapag mayroon kang kasalanan, magpapaligalig sa iyo yan. So anong dapat mong gawin? Para mawala yung pagkaligalig, lumuhod ka sa Diyos at humingi ka ng tawad. Lord, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. At ang repentance ay hindi lang sa bibig. Ang repentance kasama ang action. Ano yun? Aalis ka doon. Kasi yun yung nagiging sanhi ng pagkabagabag mo, aalis ka doon. Sa pagkakasalang yun, tatalikod ka. At kapag nakita ng Diyos, tinatalikuran mo, nilalabanan mo. Yung kasalanan na yon, yung nagiging sanhi ng pagkakasalang yun, ang kapayapaan ng Diyos ang dadaloy sa iyo. Kasi nakikita niya, umaalis ka. Saan? Doon sa pagkakasala. Ayoko nito, Panginoon. Ayoko na. Sino may gusto sa kasalanan? Nakakapagod ang kasalanan. At ang kasalanan ay nagbibigay sa atin ng pangamba at pagkabalisa. Amen? Kapatid, kung may kasalanan ka ngayon, isuko mo sa mahabaging Diyos at ibibigay niya ang kapayapaan. Amen? Sabi, suko natin sa Panginoon. Ano pa ang bunga? Kalakasan. Kapayapaan, kasunod nun, kalakasan. Sa panahon ng pagkabalisa at ating itong inilapit daw sa Diyos, palalakasin tayo ng Diyos upang maisagawa ang lahat ng bagay na Kanyang ninanais para sa atin. Ang sabi ng Pilipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Amen? Kalakasan, kapag ibinigay mo sa Diyos, ang pagtitiwala mo, bibigyan ka niya ng kalakasan, kapayapaan, kasunod, kalakasan. Sabi ni Paul, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Paano nasabi ni Paul na siya ay nagkakaroon ng kalakasan mula kay Kristo? Kapag siya ay nakakaranas ng mga bagay na kinababalisaan ng tao, siya ay marunong makontento. Kasama yung kasama yung nakukontento ka. Kasi pag hindi ka nakukontento, nababalisa ka na rin. Ito lang. Kaya nababalisa ka kasi hindi ka nakukontento. Tapos doon, manghihina ka. Spiritual. Ganito pala ang pagsunod sa Panginoon. Ito pala ang pagsunod sa Panginoon. Nagsiserve ka kay Lord, pero ganito nangyayari. Ito pala yun. Hoy, sabi ni Lord. Hoy. Binibilang mo yung nakikita mong tila kalugihan mo ngayon. Paano yung mga naunang pagpapala mo sa iyo? Hindi mo nakita. At ayaw mong tignan. Nangihina ka tuloy. Lugmok.
Maraming Kristiyano lugmok. Bagsak. Bakit? Kulang ng pagtitiwala sa Panginoon. Bagsak. Kaya wala tayong magawa. Sa totoo lang, kaya tayo walang magawa kasi nga lugmok tayo. Hindi tayo makakbang. Nangihina. Ano nararanasan ng nangihina? Hindi makatayo. Hindi makakbang. Pag-araw ng linggo, sino dito struggle pagpunta sa church? May sakit. Ano yung sakit? Kumakalat na virus? Ng mga mananampalataya lang ang tinatamaan? Meron yun. Ang tawag, Nurbus Sabaticus. Alam niyo sintomas? Sabi, babala, may kumakalat na sakit. At ang mga tinatamaan, mga taga-Caloocan, Bethel at Valenzuela, Bethel. Sinama ko yung amin, ha? Kumakalat na sakit. Nurbus Sabaticus. Fatal. Nakamamatay. Ng spiritual na buhay. Sintomas. Ano sintomas? Alam niyo sintomas? Pag-araw ng Sabado, malakas. Pag-araw ng Linggo, may sakit. May sakit. Masakit ang ulo. Hindi makatayo. Tinatamad. Masama ang pakiramdam. Parang may virus sa katawan. Kailangan ko ng face mask. Baka mahahawa kayo. Pastor, lumayo po kayo sa akin. Mahahawa kayo. Pagkatapos ng service. Ano oras tapos ng service po natin? 10:30 o gawin natin alas 12. Pagkatapos noon, bandang hapon, makikita mo si sister o si brother nasa palengke, namamalengke na, malakas ng muli. Lumalakas siya pagkatapos ng service. Magkakasakit uli kasi may vesper. Masakit na naman, magsusot na naman ng face mask. May vesper kasi lumayo kayo sa akin mga kapatid. Makakahawa ang aking kasakitan. Pagkatapos noon, Lunes, lumalakas siyang muli. Lumalakas siyang muli. Tapos uulit ang sintomas pagdating ng araw ng Sabado ng gabi. Nararamdaman na niya. Ayokong mag-church. Nurbus Sabaticus. Fatal po yan. Nakamamatay. Nag-uumpisa sa panghihina ng ating spiritual na buhay. Pagkatapos niyan, mamamatay ang ating spiritual na buhay. Maraming Kristiyano nangihina, tapos sinisisi natin sa Diyos ang ating panghihina. Kapatid, kaya tayo nangihina, ayaw natin lumabas, ayaw natin lumapit dun sa Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa atin. May problema na nga, ayaw mo pang lumapit sa Panginoon. May suliranin na nga, sinisisi mo pa ang Panginoon. May biyaya na nga, hindi ka pa nakukontento. Ang dami mong hinahanap sa buhay. Ba't hindi ka makontento kung anong biyaya ng Panginoon sa iyo? Kaya nangihina tayo espiritual. Kapatid, nangihina ka ba ngayon? Andyan ang Diyos. Nagbibigay ng kalakasan kapag lumapit tayo sa Kanya. Palalakasin tayo ng ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Pwede po ba tayo magtiwala sa Panginoon? Amen. Ayoko nang pataasin ng inyong mga kamay kung sino nangihina. Sino tinamaan ng virus ng Nurbus Sabaticus? Ay baka mamaya, baka naman minsan lang dyan nangyari hindi dumalo. Tapos nakita niyo sa palengke, sister, may sakit kang Nurbus Sabaticus, no? Nakita niyo sa palengke. Ba naman si pastor kung ano naman nagsasabi. Yan. Ang sabi, nawala tuloy ako. Kalakasan. Ang sabi, kapag nakaranas daw ng kapagkabalisa, yon, kailangan marunong tayo makontento. Sabi ng Pilipos 4:12, naranasan ko na, sabi ni Paul yung pagiging kontento. Tingnan nyo, naranasan ko ang pagkikaos. Naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko na harapin ang anumang katayuan. Ang sabi ni Paul, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Tingnan niyo yung kapatid, nakukontento siya dahil alam niya, hindi siya pinababayaan ng Diyos. Ay,
nagugutom ako ngayon, naranasan ko na yan. At naranasan ko rin mabusog. Ibig sabihin nun, hindi laging gutom. At hindi rin laging busog. Hindi rin laging sagana. Pinakikita ni Paul, hindi laging sagana. Si Paul nga sa kanyang paglilingkod, ilang beses lumubog yung kanyang barko. At nung malubog yung kanyang barko, pagkuha niya ng kahoy, dahil gusto niyang magpainit, tinuklaw pa ng ahas. Tingnan niyo yun. Tingnan niyo, doon sa paglilingkod, pinakikita yung kung anong meron sa paglilingkod. Hindi masarap ang paglilingkod, pero makikita mo yung mga kamanghamanghang gawa ng Panginoon. At yun yung nagpapabigay ng kalakasan sa kanya. Kay Paul, kalakasan niya ang mga bagay na ito. Tingnan niyo, siyang nakakulong, siya nagbibigay ng kalakasan. Anong meron si Paul? Siya pa nag-i-encourage sa mga taong nasa labas, sa mga taong nasa laya. Siya nakakulong. Tapos siya pa nagbibigay ng encouragement sa mga mananampalataya. Anong meron siya? Alam niyo kung ano? Kasi lubos siyang nagtitiwala sa Panginoon. Alam niya kung sino ang Diyos. Alam niya, kilalang kilala niya ang Panginoon. Kaya kahit anong nagaganap sa kanyang buhay, andon yung kalakasan ng Diyos sa kanya. Kasi buong buo ang tiwala ni Apostol Pablo sa ating Panginoon. Kapatid, ano tayo? Nagtitiwala rin ba tayo sa Panginoon? Doon sa panahon ng ating mga ministeryo, sa konting pagsubok, tatalikod na ba tayo sa paglilingkod sa Panginoon? O magpapatuloy rin tayo, tulad ni Apostol Pablo? Nagpapatuloy. Kapatid, sa paglilingkod, hindi laging masarap. Lalo na kapag dumadating ang pagkagutom. Lalo na kapag may hinihingi ang anak na hindi mo maibigay. Pag may hinihingi ang anak na hindi mo maibigay, sino at kanino ka lalapit kung mayroong kang bagay na hindi mo kayang ibigay? Di dun sa may kakayahang magbigay. Sino yun? Ang Diyos. Ang Diyos ang kayang magbigay. At kapag kaganon, makikita mo, unti-unti, pinalalakas ka ng Panginoon. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Andyan man si Bagyong Christine, lalagpasan mo. Nilalagpasan ang mga tunay na mananampalataya ni Kristo, nilalagpasan ng bagyo. Siya daw ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Ang agila kung saan yung malakas na unos, sinasalubong niya. Tayo, saan yung unos? Ang tunay na nagtitiwala sa Panginoon, matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Yun daw agila kung saan yung unos, dun siya pumupunta para lalong palakasin yung kanyang mga pakpak. Sinasalubong niya. At hindi lang yon, nilalagpasan pa niya. Umiibabaw siya sa bagyo, mga kapatid. Yan ang mga mananampalataya ni Kristo. Kapag tayo'y lubos na nagtitiwala sa Panginoon, kaya mong salubungin ang bagyo ng buhay dahil kasama natin si Kristo at lalagpasan mo pa ang bagyo ng buhay dahil hindi sa lakas mo, kundi sa lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Panginoon. Ang galas no si Sayo, sabi ko sa inyo eh. Sabi ni Paul, naranasan ko mag-ikahos. Nakukontento siya. Nagtitiwala siya sa Panginoon. Dito'y pinakita ni Pablo ang pagkilala sa Diyos. Sa Diyos nagmumula ang kanyang kalakasan. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ni Kristo. Mga kapatid, tandaan natin yon. Ang lahat ng bagay kaya mong gawin hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil sa lakas na kaloob ni Kristo sa atin. Kapatid, hindi rin sa lakas natin, kundi sabi ko nga, hindi rin sa lakas natin, kundi sa lakas ng Diyos. Kaya kinakaya natin ang mga kabalisaan at mga nagaganap sa ating mga buhay. Kapatid, tayo na.
Manalangin tayo sa Diyos na pinagmumula ng ating mga kalakasan. Lapit sa Diyos. Lapit sa Diyos. Ano pa ang bunga? Bunga ng pananalangin. Tatanggap tayo ng kahabagan. Praise God. Kapayapaan, kalakasan, kahabagan, biyaya. Kahabagan, biyaya at tulong sa panahon ng pangangailangan. Diba andun ang tulong ng Diyos? Ang sarap na isipin, no? Tatanggap daw tayo ng kahabagan, biyaya at tulong sa panahon ng pangangailangan. Hebreo 4:16. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Yun, tingnan nyo, sabi diyan, kaya't huwag tayong mag-atubili, pagmamadali. No, huwag ka nang mag-atubili, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Kapag dumarating ang kahabagan, tara na, lumapit ka sa trono ng mahabaging Diyos. Huwag ka nang mag-isip pa, dahil ang sagot lang naman dyan ang Panginoon. Yun yung sinasabi sa mga Hebreo. Ang sabi, huwag na kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Sino dito ang kailangan ng tulong ng Panginoon? Lumapit tayo sa trono ng mahabaging Diyos. Amen? Diba? Ang sarap isipin na doon sa panahon na tayo ligalig at nangihina, mayroon tayong pupuntahan na isang Diyos na mahabagin at yung ating mga pangangailangan, hindi pinansyal lang ha. Alam niyo, yung pinansyal wala yan eh. Ang pinakakailangan ng tao, spiritual. Spiritual. Dami mo nga pera. Malayo ka naman sa Diyos. Mahina ka spiritual. Kaya paglapit, pinakamahalagang bagay sa lahat ng mga mananampalataya, kapag nangihina tayo, lumapit ka sa trono ng mahabaging Diyos at doon kakamtan natin ang alin? Ang habag ng Diyos. Nanghihina yung anak ko, palalakasin ko. Lumuluha siya sa bigat ng kanyang mga suliranin. May namatay. Di ba yan ang pinakamahirap? May namatay. Kapon nga, pumunta na naman ako sa committal service. May namatay na naman. Nanay nung isa naming member ng kabataan. Shh. Apo ko yun, sinasaway ko. Baka si pastor naglanaway ng bata. Apo ko po yun. Nakakapagod. Masakit. Di po ba masakit? Pero sa mga ganung pagkakataon, kasi ayoko na nakakakita rin ng umiiyak eh. Kasi ako rin umiiyak. Bumabalik yung mga alaala sa kapatid ko, sa nanay ko. Bumabalik. Hindi ko maiwasan eh, bumabalik. Sabi ko, pwede kayang hindi muna mag-service ako sa patay. Kaya nung mga panahon na yun, pag mayroong may patay, kuya, pwede ka ba? Hindi, padala niyo si Pastor King. Ayoko muna makakita nun. Kaya lang hindi pwede. Kailangan kong tumayo doon. Ano ibig sabihin? Dito sa mundong ito, ang dami nating mga sakit, damdamin, lumuluha tayo. Pero pag nandun na tayo sa trono ng mahabaging Diyos, yung luha natin, papalitan niya ng kapayapaan, kagalakan. Nawala man ang mahal mo sa buhay, pero andito ako. Sino dito nawala ng mahal sa buhay? Sinasabi ni Lord, eto ko. Ang tao iiwan ka, pero hindi kita iiwan, anak. Damahin mo ang yakap ko. Diba? Pait-pait ni Lord. Doon sa panahon na tayo'y lumuluha, andun siya. Sa panahon na nagdadalamhati ka, naroon ang Diyos. 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 Sa panahon na nagdadalamhati ka, naroon ang Diyos.
Pag binigay mo sa Diyos, palalakasin ka ng Panginoon. Pinalalakas tayo ng Panginoon. Di ba't biyaya yun ng Diyos? Ang sarap isipin na mayroon tayong Diyos na ganon. Born again ka na ba, kapatid? Born again na po ba kayo? Mag-thank you kayo. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Bakit? Kasi mula nang ma-born again kayo, hindi na kayo nananalangin sa kawalan. Hindi kayo nananalangin at dumudulog sa isang Diyos na bato na walang magagawa. Nang ma-born again ka, nanampalataya ka sa Diyos na hindi mo nakikita, ngunit may ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin dahil siya ay Diyos na makapangyarihan, Espiritu ang Diyos. Hallelujah! Praise God! Di ba ang hirap nung dumudulog ka sa isang Diyos na walang magagawa? Hello? Walang magagawa. Hanggang ngayon nga, nakapako siya dun eh. Yung Diyos mo, na wala na doon, nasa langit na. Di po ba? Sige, punta kayo doon sa kabila. Tingnan nyo, nakapako pa rin hanggang ngayon. Pero yung Diyos natin, nasa langit, pag dumalangin tayo, mayroon siyang ginagawa kasi buhay siya't makapangyarihan. Hindi na natiling nakapako, hindi na natiling patay ang Panginoon, buhay ang Panginoon. Kaya kung yung kamatayan, pinagtagumpayan ng Panginoon, kapatid, yung problema pa natin, hindi kayang gawin, solusyonan ng Panginoon. Kayang-kaya ng Panginoon yan. Nabibigatan ka ngayon, may suliranin, may pagluluksa, andyan ang tatay. Andyan ang Panginoon. Amen? Ang bait ng Panginoon. Halika, sabi ng Panginoon, nabibigatan ka, lumapit ka sa akin. Pagpapahingahin kita. Panguli, praise God. Hindi aabot ng alas 12. Alam niyo po pag humaba ako, maraming nananalangin sa Valenzuela eh. Pastor, huwag ka maghahaba. Huwag ka maghaba. Alam niyo bakit? Takot na, tanya yung mga pinatatayo ko doon ha, kayang-kaya nilang mangaral. Kayang-kaya nilang mangaral, pero meron silang kinatatakutan. Ano kinatatakutan nyo? Mag-benediksyon. Mag-benediksyon. Sabi ko, pag hindi nyo kaya mag-benediksyon, mag-pray kayo. Huwag nyo akong madaliin. Huwag nyo akong madaliin, sabi ko. Mag-pray. Mag-pray na lang kayo. Kaya kayang-kaya nilang mangaral, no? Kaya ko lang naman sinano yun para ipakita na hindi naman ako nagmamadali ngayon. Okay lang ako, kahit ang alas 12 tayo. Kasi wala akong sakit na nervous sa batikos. Pangapat, panghuli, pag tayo lumapit sa Diyos, yun nga, ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang gagawa. Di po ba? Ang sarap nun, ang Diyos ang gagawa. Roma 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Lagi-lagi naririnig to kay Pastor John, di po ba? All things work together for good. Lahat ng bagay na ito, no? Ang lahat ng bagay, all things work together for good. Sabi, kapag tayo ay dumaraan sa pigati, o alalahanin sa atin itong idunog sa Diyos. At tayo ay nakatitiyak sa lahat ng bagay, ang Diyos daw ang gumagawa para sa ating kabutihan. Labis na pinasisigla ng talatang ito ang mga anak ng Diyos kapag kailangan nating magbata ng pagdurusa sa buhay na ito. Tandaan nyo na, kapag kailangan nating magbata sa buhay na ito, balikan mo yung Roma 8:28. All things work together for good. Balikan mo. Kasi daraan eh. May problema talaga. Andiyan ang suliranin. Balikan mo. All things work together for good. Ang sabi doon, no, mapapasigla tayo ng salita ng Panginoon. Kakapatid, ano pa ba magpapasigla sa atin? Salita ng tao o salita ng Diyos? Salita ng Diyos.
Kaya wala tayong ibang babalikan kapag dumaraan tayo sa pagkabalisa, kundi ang salita ng Panginoon. At kapag binalikan natin ang mga bagay na yan, pinagtiwala natin sa Panginoon, nanalangin tayo sa Kanya, darating ang kapayapaan, darating yung kasiglaan, at anong kasunod? Gagawa ang Diyos. Di po ba, ang ganda-ganda noon dahil nakita niya, nahabag siya sa iyo, gagawa na ang Diyos sa buhay mo. Siya ang gagawa. May mga bagay na dumarating sa atin, pinahihintulot niya ang mga bagay na ito, mga negatibong bagay upang palakasin ang ating mga pananampalataya. Pinahihintulot ng Diyos yun. All things work together for good. Problema, pinahihintulot ng Panginoon. Para makita mo, siya ang tugon. Sa lahat ng bagay, makita natin Christ is the answer. Kaya pinahihintulot ng Panginoon ang mga suliranin. Pinahihintulot ng Panginoon, minsan tayo dumaon sa pagsubok ng buhay. Pinahintulot ng Panginoon na tayo lumuha para makita natin mayroon Diyos na nagmamahal. Para makita natin na nandyan ang Panginoon, hindi Kanya iniiwan ni pababay. Panginoon, layo-layo mo. Hindi anak, andito lang ako. Ikaw ang malayo, ikaw ang lumalayo. Sa panahon ng pagsubok, lumalayo ka sa akin, anak. Hindi, lumapit ka lalo sa akin. Dahil ang lahat ng bagay na ito, pinahintulot ko para sa iyong kapakanan. Kapatid, lahat pala ng bagay pinahintulot ng Panginoon para sa ating kapakanan. Para sa atin. Mula sa kahirapan, sabi mga pagsubok daw, pag-usig, pagdurusa, mapapalabas ng Diyos na mabuti. Doon sa panahon ng pagsubok, ang sabi doon yung panahon na tila parang negatibo, papalabasin ito ng Diyos na magandang bagay. Nung habagat, tumaas yung tubig sa Valenzuela, nuknukan ng taas. Grabe. Ang taas. Pumasok nga sa church hanggang dito ang taas na ng church. Meron tayong isang kapatiran, na yung kanyang bahay, malapit dun mismo sa daanan ng NLEX. Tapos yung NLEX, hinarangan yon. Siyempre para hindi ka makapasok doon. Hinarangan yon. Hinarangan nila, pinadera nila. Nung umulan yung napakalakas na yon, yung habagat, yung kanilang bahay, second floor na, nandun sila at nakita nila, tumataas na ang tubig. Pagpe-praise the Lord, hallelujah ka ba noon? Nakikita mo tumataas ang tubig, saan sila? Sabi na ni Ate Remy, sabi niya, saan ako pupunta? Saan kami pupunta? Babaklasin yung bubong. At walang rescue noon. Walang rescue. So anong ginawa niya? Pray. Doon sa pangit na pangyayari, pray. Nanalangin daw siya. Pray siya ng pray. Pray siya ng pray. Panginoon, ligtas mo kami. At totoo, walang rescue nung panahon na yon. Na-overwhelm sila, hindi nila akalain ganun kalaki. Walang rescue, pero meron Diyos na nagre-rescue. Alam nyo ginawa ng Panginoon? Etong ginawa ng Panginoon. Habang daw siya nananalangin, Panginoon, naabot na po sa second floor, wala na kami pupuntahan. Yung mga kapitbahay nila, may third floor. Kami wala pupuntahan, Panginoon. Alam nyo nangyari? Nagiba yung wall na ginawa ng NLEX. At doon, tumuloy yung tubig. Sabi niya, praise the Lord! Ang Diyos ang gagawa. Kaya sabi ko sa kanya, Ate Remy, sa susunod na baba, alam nyo na kung ano ang gigibain nyo. Pinakita na ng Diyos sa inyo. Pinakita. Doon sa panahon na tila parang wala nang magre-rescue, pero ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang magre-rescue sa iyo. Sinira yung wall ng NLEX, antibay-tibay nun, doon lahat pumunta ang tubig. Sabi niya, praise the Lord, hallelujah. Sumunod na linggo, nag-uunahan pa ang magkapatid para magpatotoo. Kasi meron kaming oras bago ako magsalita, magpapatotoo muna yung mga gusto magpatotoo na ginawa ng kabutihan ng Diyos. Nag-uunahan pa sila. Sabi no, ako muna ate, ako muna. Sige, mag-unahan kayo. Kita nyo, ang binubunga ng gawang mabuti ng Diyos. Nag-uunahan pa sa pagpapatotoo. Dati kapag sinasabi, sino sa inyo magpapatotoo? Ayoko po, pastor, nahihiya ako. Hindi yun, nakita nila ang kamanghamangang gawa at kilos ng Diyos. Nag-uunahan pa sa pagpapatotoo. Mga kapatid yan ng Diyos.
Yan ang Diyos mo. Yan ang Diyos ko. Sa panahon tila walang daan, gagawa ang Diyos ng daan. Sa panahon na tila walang rescue, andyan ang Diyos. Gagawa. I-rescue tayo ng Panginoon. Yung kasalanan nga ng atin wala tayong rescue. Ni-rescue niya tayo Di po ba? Yun ang pinakamahirap Na talagang makikita natin, ang Diyos ni-rescue ka niya. Sinagip ka niya. Papunta tayo sa apoy, papunta tayo sa kapamakan, pero ni-rescue tayo ng Panginoon. Baha pa ang hindi i-rescue ka ng Panginoon? Walang makain. Hindi kaya magbigay ang Diyos. May sakit ka ngayon, hindi ka kaya pagalingin ng Panginoon. Doon sa panahon na tila walang daan, nandun ang Diyos. Andun ang Diyos. At ang Diyos lang ang may magagawa. Ulitin ko, ang Diyos lang ang may magagawa. Ang Diyos lang ang may magagawa. Alam niyo, pinakamagandang magagawa ng Panginoon? Ang pangit nating buhay, kayang pagandahin ng Panginoon. Di ba lahat tayo ang pangit-pangit ng buhay natin? Pero ang Diyos, kaya niyang pagandahin. Kapag kinilala mo siya, kaya niyang pagandahin yung pangit na buhay. Anong sabi nila sa akin noon? Walang yayan. Huwag kang sasama dyan. Sabi ng teacher ko yun. Sabi ng teacher ko, sino dito mga batang pasuway? Huwag niyong gagayahin si Pastor Romel noon Sabi ng teacher ko, huwag ka sasama dyan. Kasi nakita niya, kaibigan ko yung estudyante niya. Nagkagulatan din ako Sabi ko, nandito pala si ma'am. Tapos sabi niya, huwag kang sumama dyan. Masamang impluensya yan. Masamang impluensya. Ano tingin nila sa akin? Masamang impluensya. At totoo yun. Ang saya-saya ko nga nung sinabi yun Parang, uy, astig, Robin Padilla, hello, I move. Di ba? Parang ang saya-saya. Masamang impluensya si Romel. Hindi pala masaya yon. Ang pangit pala. Yung sinasabing walang may kawalangyaan. Sa mundong ito, oo. At hindi tayo kayang baguhin ang mundong ito. Hindi ako kayang baguhin ni Belia. Nang makita ko si Belia, nabighani ako sa kanyang kagandahan. Total, wala naman siya dito. Hindi ko siya binobola. Nabighani ako sa kanya. May girlfriend po ako noon, 3. Pero nabighani ako kay Belia. Totoo po yun. Iniwan ko yung 3 alang-alang kay Belia. Sabi niya, ayoko sa taong umiinom ng alak. Dahil ang tatay ko umiinom ng alak. Sabi ko, magbabago ko para sa'yo. Dati kasi pupunta ako kay Belia, amoy alak ako. Ang ginawa ko, dahil ayaw niya ng alak, umaga pa lang, umiinom ako para pagpunta ko sa kanya, wala na akong lasing, hindi na ako lasing. Ay, nagbago na si Romel. Pagpapakita na hindi niya ako kaya. Hindi niya kaya to. Kaya kong gumawa ng paraan. Hindi ako nabago ni Belia. Hindi tayo kayang baguhin ng tao. Pero nang makatagpo ko ang Panginoon, ni-rescue ako ng Panginoon. Pinago ng Diyos ang buhay ko. Alam niyo yung mga teacher ko na nagsabing wag kang sumama dyan. Praise the Lord, namatay yung aking kaklase. Born again naman siya. Ligtas siya. Namatay. Sabi, Pastor, pwede ba ikaw mag-speak dun sa patay nating kaklase? Ako? Opo. Sino-sino dadalo? Sila ma'am. Sila ma'am. Nung makita ko dun, talaga nakatingin sa sama-sama. Kasi nung mga panahon na yun, tinadyaan ko yung Christmas party namin, tinadyaan ko yung lamesa papunta sa kanya. Totoo, regalo ko sa inyo, ma'am, parang gano'n. Nung makita ko ng teacher ko, sabi, sino ang speaker? Sino magsasalita? Mabibigla kayo. Sabi nung mga klase ko, mabibigla kayo, ma'am. Mabibigla kayo. Sino nga? Sabihin nyo na.
Si Romel po. Ha? Si Romel! Opo, pastor na po siya. Talaga? Pastor na? Opo. Binago na siya ng Panginoon. Sinesharan niya po kami. Binago na siya ng Panginoon. Sige, interesado ako. Gusto kong marinig si Romel. Hanggang sa umupo siya. Talagang hindi siya umaalis. Ang haba. Sa sobrang haba ng MC, kaya wag niyong hahabaan yung mga nag-MC. Buti wala ng MC ngayon. Wag niyong hahabaan. Hindi niya narinig yung mensaheng. Anyway, hindi naman mahalaga yung ako eh. Isang bagay, hindi na nila narinig yung tumayo ako. Kasi ang haba ng MC. Ang dami niyang mga nilagay na programa. Hindi naman babangon yung patay sa programa niya yun. Tapos, sabi ng teacher ko sa akin, Lika, patawarin mo ko ha. Sabi ko, bakit po ma'am? Kasi sinabi ko noon, wala ka ng pag-asa. Alam mo, tuntua ako ngayon. Kasi sabi niya, pastor ka na. Nangangaral ka na ng salita ng Panginoon. Tuwan-tuwa ako sa iyo. Pasensya ka na, hindi ko na mapapakinggan yung mensahe mo. Sabi niya, okay lang po ma'am. So to po, binago na po ako ng Panginoon. Yan ang Diyos. Nagbabago ng buhay. Hindi ako perpekto. Pero ang mahalaga, yung pangit na anyo mo, kayang baguhin ng Panginoon. Sino nangangailangan ng rescue? Lord, ang pangit-pangit po ng anyo ko eh. Ang pangit ng pagkakilala sa akin. Christ is the answer. Christ is the answer. Siya ang sagot. Amen? Yung pangit na bagay, pangit na ugali, pag nakilala mo ang Panginoon, babaguhin niya. Si Pablo nga mamamatay, binago ng Panginoon. Alam nyo, kapag nakatagpo natin ang Panginoon, yun ang pinakamaganda sa Panginoon. Babaguhin niya ang ating buhay. Ire-rescue tayo ng Panginoon. At hindi lang yun, yung pangit na anyo mo, gagawing maganda sa paningin ng mga taong nakapaligid. Bakit niya papakita sa tao na walang pagbabago? Di po ba? Kaya babaguhin ka ng Panginoon upang makita at maging patotoo ka ng mga taong nakapaligid sa iyo, mga taong tulad mo na nalulung sa kasalanan, na tunay nga na kapag nakilala mo ang Panginoon, yung pangit mong buhay, yung hindi mo magandang anyo, kayang baguhin, kayang pabanguhin ng Panginoon sa harapan niya ang isang taong marumi dahil sa iyo, kapatid. Kapatid, magiging patotoo tayo sa harapan ng mga taong hindi pa kilala si Kristo. Diba? Babaguhin tayo ng Panginoon. Yan ang pinakamaganda sa Diyos natin. Diyos mo ba siya, kapatid? Tara na, lapit tayo sa trono ng mahabaging Diyos. Nangihina ka ba ngayon? Dami bang problema? Dami bang suliranin? Nababalisa ka ba? Nag-aalala ka ba? Bakit hindi mo yan ibigay sa ating Panginoon? Diyos lang naman ang may magagawa. Ibigay mo. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, wala po akong magagawa. So inilalaga ko sa iyo lahat ng bagay. Di po ba? Sa Diyos natin ilagak ang lahat ng bagay. Sa Diyos na mahabagin. Sa Diyos na nagbabago. Sa Diyos na kayang gumawa ng himala. Sa Diyos na kaya niya ang lahat ng bagay kasi makapangyarihan ang ating Diyos. Tara na, kapatid, huwag ka nang mabalisa, huwag ka nang mag-alala dahil may Diyos may Diyos tayo na ang lahat ng ating suliranin kayang-kaya niyang tugunin. Amen? Ano pa iniintay natin? Tara na sa trono ng mahabaging Diyos. May pagkabalisa ba, kapatid? Pwede po ba tayong tumayo? May pagkabalisa po ba tayo? Meron po ba tayong mga suliranin na hindi kaya nating solusyonan? Ang Diyos kayang-kayang solusyonan yan. Kayang-kayang bigyan ng Panginoon. Pray. Pray. Worship. Anong sagot? Pray. Worship. Sambahin natin ang Panginoon. At ang Diyos ang gagawa. Magtiwala tayo. Ilagak na natin sa Panginoon. Ilagay natin sa trono ng Panginoon. Lahat ng ating bigatin, ang Diyos ang gagawa. Sige po, tayo mag-worship sa Panginoon.
Pwede po ba damahin natin yung awit? Wala tayong gagawin ngayon, iiwan na lang natin sa Panginoon yung ating mga suliranin. Pwede po ba yon? Iiwan ko na ito eh. Alam niyo kung ano daw? Sabi, give thanks. Magpasalamat. Sambahin ang Panginoon. So anong gagawin mo? Mababalisa ka pa? Hindi. Magpasalamat ka na, sambahin mo ang Panginoon. Pwede po ba natin sambahin ang Panginoon? At pwede po ba natin damahin yung presensya ng Panginoon sa oras na ito? Kapatid, damahin mo ang presensya ng Panginoon. Sa lahat ng may mga bigatin, pwede po dito sa altar. Yung gusto ng special na panalangin, pwede po dito. Sige po. King of Kings, oh, holy, sabihin natin sa Panginoon, sabihin natin sa Kanya kung anong katangian ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, meron po ba tayong mga dalahin, bigatin? Sige po, idulog natin sa mahabagin Diyos. Andito ang Panginoon. Hallelujah. Natin si Lord. All thrones and dominions, all powers, Amen. Your name stands above them all. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name Stands above them all. all thrones and dominions, all powers. And positions, your name stands above them all. And the angels cry, Hallelujah. Sambahin natin ang ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Simulan mong magpasalamat sa ating Panginoon. Simulan mong purihin, dakilain, itaas ang ating Panginoon. Hallelujah. Ilagak mo ang iyong mga suliranin sa ating Panginoon. Hallelujah. Andyan ang ating Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Ilagay mo sa paanan ng Panginoon ang lahat ng ating mga suliranin, ang lahat ng ating mga dalahin. At andyan ang Diyos, kapatid. Damahin mo. Simulan mo damahin ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Napakabuti ng Diyos sa atin. Simulan mong magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Worship! Sabayin natin ang Panginoon! Hallelujah! Amen! Amen! Holy!
Simulan mo sambahin ang Panginoon. Pasalamatan mo na ang Panginoon. Hallelujah! Tara na! Tara na sa trono ng mahabaging Diyos! Hallelujah! Oh
Hallelujah. Pwede po bang sabayin natin lahat ang ating Panginoon? Ito ang araw ng pagsamba sa Panginoon. Ito ang araw ng kagalakan na ibubuhos ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kapatid, kailangan mo ba ng kagalakang mula sa ating Panginoon? Kalakasan, kapayapaan. Lumapit ka sa Diyos na nagbibigay, nagkakaloob ng lahat ng bagay, ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Simulan mo magpasalamat, sambahin ang Panginoon. Hallelujah! Kasabay ng mga anghel sa langit. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos! Purihin natin ang Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, sinasamba ka namin! Kung paano sinasamba ka sa langit, sinasamba ka namin, Panginoon! Hallelujah! Holy forever. Amen, amen. Holy to the King of Kings. Holy, yes, oh God. You will Always be holy. holy forever. Isang pawitan natin ng Panginoon. All the angels cry. Holy. All All creation. creation cries. Holy. You are lifted high. Holy, Hallelujah. holy forever. Hear the people sing. Hear the people sing. Kamayin mo ang presence ni Lord sa oras na ito, kapatid. King of kings. Holy. You will always be Holy. holy forever. You will always be. Amen. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be.
Panginoon, nilalagak namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming kabalisaan. Sa iyo, Diyos, na may magagawa. Wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, nilalagak namin sa iyo ang aming mga suliranin, Panginoon. Simulan mong palakasin, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Simulan mong pasiglahin, Panginoon, ang aming buhay espiritual, Panginoon. Simulan mong palakasin, Panginoon, ang aming mga kaluluwa, O Diyos, na may karamdaman, Panginoon. Pasiglahin, Panginoon. Panumbalikin ang lakas, Panginoon. Simulan mo, Panginoon, makita sa amin, Panginoon, O Diyos, na kami nananabik, Panginoon, na basahin ang mga salita mo, Panginoon, na laging dumuon sa presensya mo, Panginoon, upang makamit namin ang kalakasang nagmumula sa iyo, Panginoon. Ama, kapag tumulog ang iyong mga anak, Panginoon, sigurado kami, Panginoon, na naroon ka at tinutugon mo kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ama, ngayon pa lang, Panginoon, pinapasalamat na namin ang mga ginawa mong himala sa aming mga buhay, Panginoon. Mga buhay na binago mo, Panginoon. Mula sa lusak ng kasalanan, hinugasan mo, Panginoon. At ngayon, O Diyos, ni bahid ng kasalanan, walang makita sa iyong mga anak dahil sa dugo mo, Panginoon, na pinanghugas mo, Panginoon. Ama, hayaan mo maging lifestyle ng mga mananampalataya ang lagi kaming nananalangin, dumudulog sa iyo, at lagi ka naming pinapupurihan at sinasamba. Anuman ang nagaganap, makita namin mayroong kaming Diyos na kontrolado niya ang lahat ng bagay. Kontrolado mo, O Diyos. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen, amen, amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. We praise your name, O God. We praise your holy name, Lord. Tunay po, Panginoon, ikaw ay Diyos na banal. Ikaw po ang Diyos ng kabanal-banalan, Panginoon. Lord, salamat. Meron kaming Diyos na nagtitiwala sa amin, Panginoon. Nagbibigay sa amin ng bagong buhay, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat po. Wala kami pwedeng ipagmalaki sa iyo, Lord God, dahil lahat po ng bagay, lahat ng nasa amin ay nagmula sa iyo, Panginoon. Maging ang aming mga kaalaman, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Niligtas mo po kami, Panginoon. Binigyan mo kami ng bagong buhay. Binigyan mo kami ng Espiritong Banal, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon na kami nakalalapit sa iyong lagi, Panginoon. Nakakapanalangin, Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng mga katugunan, Panginoon, sa aming mga panalangin, Lord God. Salamat po, inibig mo kami, Panginoon, kung sino man kami, O God. Pinatawad mo kami kung sino man kami, Lord. At lagi mo kami iningatan sa araw-araw, Panginoon. Salamat po sa lahat ng tinatanggap namin pagpapala mula sa iyo, Lord. Salamat, O God, sa mga manggagawa, Panginoon, na patuloy mong itinatayo sa aming harapan, Panginoon, para po kami pangaralan, kami turuan, Panginoon, kami palakasin sa Espiritu, O God. Patuloy, Lord, dalangin po namin ang pag-iingat sa lahat po ng nangangaral ng iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo po silang lahat, Lord. Pagalingin mo kung sino man ang may mga karamdaman, Lord. At ipagkaloob mo ang mga pangailangan sa araw-araw kasama ng kanilang buong pamilya, O God. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, O Diyos. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming dalangin. Amen. Taas po natin ating mga kamay sa inyo na nag-iintay ng may pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin niyo ang biyaya, pag-ibig, habag ng Diyos sa masalangit, pagpapagaling ng Diyos Anak, pakikipisan at kaaliwan, kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po.